dumating nga yung materialis natin kagabi. Di natin na-check yun. Yung nasa box. Pero, ay, ano na yung susi? Tignan natin yung mga materialis na dumating kagabi. Buti nakahabol. Ayun yung materialis natin, no? At yung mga tubo, wala namang problema, kumpleto naman. At pati yung plancha. Kaya lang, yung mga consumables, yung gulong natin, yung gulong na para sa sliding. At di ko na chinik kagabi dahil dumating kasi sila alas 11 ito. Yung mga tubo natin 2x2 by 1.5. Ayan, 1.5. Ayan. So ito yung 2x3. Yan, 2x3 may may paggagamitan kasi din tayo ng 2x3 saka yung D3 na tubo. Ayan. At yun yung flat bar ay angular natin. Ito yung shafting na magsisilbing release. At ito na yung mga dyan sa ilalim yung mga pang rehas natin. Ayan, binilang ko yung nagkagabi, okay naman, wala namang problema. So ito lang yung i-check natin kung kumpleto. Ito mga nakakarton kasi di ko na binuksan. Ayan, bali 3 box yan. Di ko na binuksan kagabi dahil alas 11 na. Naawa din ako sa mga nag-deliver dito kagabi dahil inabot na nga sila ng alas 11 ng gabi dahil nga nakadisgrasya sila ng bata, nakasagi yung sasakyan nila. Maaga dapat sila nakarating dito dahil nakausap ko kahapon kung di mga alas 10 ng umaga or mga alas 11 yun, tumawag sila na nasa Montalban na daw sila. Pero na iniligaw yata sila ng waste nila. Hindi ko alam kung anong nangyayari, bakit nakapasok sila doon sa Kasiglahan. At doon sila nakasagi ng bata. Siyempre, inuna nila yung bata, tinakbo muna nila sa ospital, at kinunan muna ng police report, blatter, ganon, hinold muna yung sasakyan. Sana, okay lang sana yung bata. At ang sabi, may namuo daw na dugo sa utak. At sana maka-recover yung bata. Ayan, kaya inabot sila ng gabi, mag-deliver. Alas 11 na dumating kagabi. So, check na muna natin yung box. So, ayan. At tignan natin tong mga box na to. Kung di kasi nakalagay na doon sa yung sa resibo nila kagabi. Di na nakalagay na basta nakalagay lang doon 3 box accessories. Ayan. Kaya check natin. Sana kumpleto. Pero siguro naman hindi magkukulang to. Ayan. Bapping pad. May order pala akong bapping pad. Kala ko wala. Ay, dalawa. Gray. Tapos yung pulso natin para dun sa ilalim ng mga panel gate natin para pagsasalpakan ng gulong. Mamaya tingnan natin kung nasaan yung gulong. At yung sukat ito 38 mm. Ayan, 38 mm yung diameter nya. At pinasukat ko naman to sa kanya dun sa sales lady na umasi sa atin. At ito daw yung sukat niya. Ayan. Okay. Bumili na rin tayo ng isa pang hulso. Ipakita ko sa inyo. Sura. Isang hulso na 50 mm. Ayan yung itsura niya. Tapos ito yung talim niya sa gitna. Ayan. 50 mm para doon sa service gate natin kasi maglalagay tayo ng deadbolt doon or deadlock. So ito yung pabutas natin. Yung 50 mm. Okay. So ayan.
Tapos, ay, ito. Hello. Yun, yung limestone natin. Ayan, dalawa. Limestone or bapping soap. So, ito pala yung mga consumables. At, ito. Yung tagos ring na gold. Ito. Ito, 50 piraso to. Ayan. So, ayan 50 piraso yan. Tagos ring. Ito yung mga ilalagay nating dekorasyon dun sa mga rehas-rehas niya. Ayan. So, bilangin na rin natin kung 50 pesos to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Ayan, sakto. 50. 50 pieces. Ayan. Ito. Hindi naman natin magagamit lahat to. May mga pasobra naman ako nito. Okay. So, ayan. At sunod natin itong maliit na box. Sa tingin ko, ito yung gulong niya kasi mabigat. Ayan. Ayan, ito nga yung gulong niya. Ayan, malaki. Malaki pala, oh. Ayan. Ayan. Lahat yan, ito, may bearing na rin to. Ito yung binilhan natin ng Hulso na 3.8. Para, pag binutas natin, ito, ayan. Ayan, kasya naman. 3.8, medyo maluwag pa nga. So, para pagka butas natin dito, ibubutas natin yung ilalim ng frame natin, saka natin isalpak to dito. Ayan. May spring na rin siya. Tapos ito, may bearing na rin to. Pakita ko sa inyo, tanggalin natin yan. Ayan. Mali pala. Ayan. Ayan, pag tinanggal natin, ayan may bearing na rin siya dyan, dalawa, magkabilaan. Ayan. Okay. So, yan po yung itsura niya. Tapos ito, ganun din. May bearing din. Ayan may bearing din po yan. Ayan. Abangan niyo po yung pagkabit natin dito. So, papakita natin sa inyo kung paano natin ikabit tong ganitong mga gulong para sa ating mga sliding gate na project. Okay? Okay, bilangin natin kung ilan to. Isa, saan ba yung plastic nito? Ayan, lagay mo natin sa plastic. Lahat pala to mga kabakal, 304. Ayan, ayan. 304 na rin lahat yung gulong natin. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 na gulong dahil nga 6 na panel yung gate na gagawin natin, kaya 6 yung binili natin. Okay, kompleto. Ayan. So, wala tayong naging problema dyan. Okay na tayo dyan. Ayan. So, balik mo natin ito sa karton para hindi nakakalat. Kala ko wala akong nakalimutan ko yung bapping pad na to. Meron pala akong order. Ay. Ayan. Okay. Tapos, ito yung isang box na to. Mga consumables din to. Ito na yung mga flap disk natin. Kasi wala na tayong ibang mga flap disk na. Mga flap disk na to. At papakita ko na rin sa inyo yung mga in-order nating flap disk. Dubli-dubli pala to. Talaga, hindi na nila ma-deliver kahapon. Kasi yun nga, hindi ko na rin siya inasahan na darating pa. Kasi nga, yun nga, inisip ko. Yun lang. Pero ganito yung flap disk niya. Ayan yung isang klase, yung malaking lahat. Pero okay lang, magagamit pa rin naman natin to.
Ayan, lahat oh. Uy! Nakalimutan ko rin pala siyang sabihan na hindi yung ganitong klaseng flap disc. Dapat yung ganitong klase, dapat yung isang klase, no? Yung magkaiba po kasi yan. Ayan. Pero okay lang, magagamit pa rin naman natin yan. Kaya lang, hindi ito masyadong nagagamit kasi dito sa akin. Ayan. So, ayan. Ito, 320, ganun din. Tapos, grinding stone. Ayan. Dalawa. Cutting wheel natin. Ayan. Isang balot nito, 25 pieces. Kaya sa isang box, 50 piraso yung cutting wheel natin. At dalawang box na kinuha natin. Ayan. Okay. At gray pa rin. Meron tayong gray doon kanina. Ayan, gray pa rin. Pumutok na to. Pumutok na. Ayan. Gray. At kumuha na rin tayo ng isang box na welding rod. Stainless. At syempre, dahil nga square tube yung gagawin natin, bumili na rin tayo ng mga sandpaper. 800, ayan. 800. 400. Ayan. At 120. Ayan. So, lahat, okay naman. Kompleto naman lahat ng deliver natin. At bukas, Lunes, start na tayo. Umpisahan na natin tong ano na to, gate na to. At abangan nyo yung mga kasunod na video nito mga kabakal. At i-share ko sa inyo paano natin buuhin yung mga ganong klaseng gate. Yung sliding folding gate. Ayan. At syempre yung bisagra natin. Na-excite na rin ako ikabit yung ganong klaseng bisagra kasi first time kong gumamit ng ganong bisagra. Ayan. Madalas kasi ginagamit natin sa mga folding gate yung cylindrical lang. Kaya lang, yung mga ganong gate kasi pwede natin gamitan ng cylindrical at pagka walang ikakabit na motor. So yung gagawin kasi natin gate, may motor kasi to, automatic, yung remote. Kaya kailangan yung ganong klaseng hinges. Although pwede naman yung cylindrical gamitin natin, kaya lang gagawan natin siya ng bracket. Ka-forward ng konti yung cylindrical natin, hindi nakadikit sa mismong frame ng gate. Para pag bumali yung gate natin, syempre may gear kasi yung motor nun, para dun sa mga automatic, na halimbawa yung gear na nakaganon, pag bumali, hindi siya magbangga. Ganyan. Makikita nyo rin yan, mapapanood nyo rin yan pagka ando na tayo. So ngayon, mahirap i-explain kasi nga, wala pa tayo sa actual. So okay? So maraming salamat. Mag-ingat po kayo lagi sa yung mga ginagawa mga kabakal. Saan man kayo naroon.